Hello everyone, good morning. This is your instructor, Kimberhel E. Nunez. Sana ayos lang kayo. Kung nasan man kayo, sana mapanood nyo itong presentation ko. So, for today's, asynchronous lamang tayo dahil nga merong virus na kumakalat. But for the meantime, we will be having a short discussion sa ating Chapter 3 orientation, overview ng Cavite State University mission, vision, and objectives. Alam ko na yung iba sa inyo is nakapag-recitations na about mission and vision, yung iba kinakabahan, yung iba natatakot, yung iba nai-intimidate. But despite the fact na medyo hindi ko alam kung intimidating ba ako na guro, pero I'm doing my best para matuto kayo. Okay? Pero don't worry, sa ating midterm examinations is hindi ko na isasama ang Chavacano dahil alam ko na mahal ko kayo. Ayoko na kinakabahan. Alam ko ang pakaramdam ng kinakabahan. That's why I'm doing my best para magkaroon at mairaos nyo ang CVSU 101. Okay? Now, sa maiksi lamang nito. So, I hope na mapanood nyo. Now, yung Chapter 3 orientation natin introduces the essential aspects of Cavite State University and its commitments to education. It highlights the university goal, mission, and vision that guides students towards academic excellence. So, I hope, base dito sa larawan nito, I hope na balang araw, 4 years from now, is makagraduate kayo, makalakad kayo sa stage, kahit wala ng cum laude, pero kung may cum laude, much better. Okay? Pero ang importante doon is kung ano yung nabaon nyo na kaalaman, sino yung mga teacher na hindi nyo makakalimutan, and mga pangarap na sisimulan. Lagi nyo tatandaan na itong CVSU 101 is only an orientation for you to have a brief introduction sa pinapasok nyo. Okay? Now, yung university mission natin, na since alam naman natin yan, na recite na natin last time, okay? Ang mission kasi ay tumutukoy sa layunin ng universidad kung bakit ito umiiral. Ibig sabihin, ang CABSU ay nagsusumikap na magbigay ng mahusay, pantay, at makabuhang edukasyon sa larangan ng sining, agham, at teknolohiya. Okay? Nakikita niyo yun doon, di ba? Ginagawa ito sa pamamagitan ng dekalidad na pagtuturo, kaya I'm doing my best para ma-imply lahat ng mga nalalaman ko sa inyo. And I am hoping na maging teacher nyo din ako sa iba't iba pang mga subject. Kasi, ewan ko, parang kakaiba kayo sa lahat ng handle ko. Talagang masaya ako na tinuturuan kayo and mabilis naman kayong matututo. Okay? Now, layunin nitong makalikha ng mga profesional na may kasanayan at mabuting asal. Okay? I hope na yung iba sa inyo, kahit makagraduate ng IT, hindi susupungin yung IT industry. Kasi may mga kilala talaga ako dyan na yung iba, after ng IT, iba't iba yung larangan nila. Tulad ko, di ba? Hindi ko sinunod yung pagiging IT ko talaga. So, may alam ako sa coding and website integration. Pero sabi ko, nasa puso kasi yung pagtuturo eh. Di ba, laging susundin ko ano yung nasa puso niyo. Okay? Pero, lagi yung tandaan na kahit hindi nyo man masunod kung ano man yung pinapangarap ninyo, ang importante masaya kayo doon sa mga bagay na ginagawa ninyo. Okay? Now, ang mission ng universidad, nakalagay dyan, ng Cavite State University ay nagbibigay ng mahusay, pantay, at kaugnay ng mga oportunidad sa edukasyon, sa sining at agam. Kaya, kung may mga naiisip pa kayo ng mga course, kung sa tingin hindi kayo para dito, ito yung pinaka the best way para mag-switch. Pero, isipin nyo muna, bago nyo palitan or iwan yung IT, hindi ba pwedeng bigyan mo ng chance? 'Di ba? Bigyan mo muna ng chance. Baka malay mo, nandito yung itinatago mong potensyal. Hindi marunong ka pala mag-code. Hindi naman kasi ibig sabihin na IT ka, kailangan marunong ka mag-code technically. Merong iba akong kakilala na nag-IT sila kasi they are up into designing. 'Di ba? Merong mga ganun. So, kapag nag-thesis kayo, possible na ikaw ang nakatoka sa interface creation, something like that. Okay? Now, yung Chabacano version naman, since meron naman tayo niyan, the mission of Cavite State University emphasizes the provision of excellent, equitable, and relevant educational opportunities in the arts, sciences, and technology aimed at developing professional and morally upright individual for global competitiveness. Okay? So, hindi lamang edukasyon pinapatungkol or hinuhubog ng CADSO dito, or ng CVSU dito. Hinuhubog din ng CVSU na magkaroon kayo ng mabuting asal, pakikitungo sa inyong instructor, dahil lahat naman ng ito is
natututunan natin simula nung maliit pa tayo na elementary, daycare, high school, and ngayon na college na kayo. Okay? Now, ibig sabihin ang mga estudyante, pasensya na sa ingay guys ha, kasi talagang medyo maingay dito sa lugar namin. Okay? So, going back. Ibig sabihin ang mga estudyante, hindi lang basta matalino ang gustong i-produce ng CVSU, kundi matatalino na may magandang asal, may respeto, at may malasakit sa bayan. Okay? Malinaw tayo doon? Now, ang goals naman ng CVSU or ng campus, unang-una dyan is affordable, high quality education. Despite the fact na libre yung ating education. Ako sobrang tuwan-tuwa talaga ako nung time na nag-aaral ako. Kasi akala ko titigil na talaga ako. But CVSU gave me the opportunity to study and to bring the best in me. 'Di ba? Kasi minsan may mga bagay na akala natin hindi tapos na 'di ba? Pero may mga bagong opportunity na dumadating which is dapat maging thankful tayo na libre yung education natin. Ano ba yung dapat nating gastusin lang? Baon, pamasahe, 'di ba? Pagkain natin sa school, 'di ba? Yung project naman is talagang part yan ng education natin. That's why we need to be responsible of. Okay? Pero wala naman siguro yung project na floor wax siguro, 'di ba? Wala naman siguro yung ganun. Okay? Now, ang mga goals kasi ay mga konkretong hakbang o paraan para makamit natin yung vision at mission. Hindi sapat na meron tayong mission at vision. Dapat meron tayong mga goals sa ating university. Now, una dyan is affordable, high quality education. Okay, nagbibigay ng abot-kayang ngunit dekalidad na edukasyon. Ibig sabihin, kahit ganoon kamahal ang tuition, hindi ganoon kamahal ang tuition, siguradong mataas ang kalidad ng pagtuturo. Sir Kim, ibig sabihin, may tuition pa din. Yes. Kapag lumagpas kayo ng 5 years, sa pagkakalam ko 5 years dito sa CVSU, katulad ng mga classmate ko na hanggang ngayon is nandito pa rin, may binabayaran na silang tuition. So, Sir Kim, paano pag thesis na lang? Ganun pa rin yun, may tuition pa din. So, sa pagkakaalam ko, ang tuition mo nasa 8,000 to 10,000 kung kailangan yung bayaran. So, sana wag na kayong umabot sa 5 years. So, mga 4 years and a half, okay na yun. Ang second one naman is relevant research for community development. Gumagawa tayo ng pananaliksik upang makatulong sa ating community. Okay? The campus focuses on conducting relevant research that addresses community needs, driving positive changes, and supporting the university's aspiration for innovation and progresses. Now, ang mga proyekto at pag-aaral ay dapat may kabuluhan at makapagbigay ng solusyon sa mga suliranin ng lipunan. That's why we are creating thesis or research studies, 'di ba? Kasi gusto natin makatulong. There is an existing problem that needs a solution. Kaya minsan kapag may isip nyo, certain thesis, agad first year pa lang kami. No, it's just, hindi ko naman sa pinipressure kayo, pero parang sucks lang. Lang na pinipressure ko kayo. Pero ganun kasi yun, kahit anong kurso ang mapuntahan nyo, may research yan. Pero kung wala bang kurso na walang research? Walang ganun. Okay? Huwag kayong matakot sa research. Kasi tinutulungan tayo nito upang hubog yung mga kakayahan natin na eventually in the near future, kapag pinorso nyo ang teaching or any kind of IT industry, malalaman nyo na kaya pala kami nagko-conduct ng chapter 3, ng chapter 4, ng chapter 5, 'di ba? Kaya pala may scope and limitation, statement of the problem, 'di ba? Tinuturuan pala kami nito upang ma-enhance yung ability namin na mag-identify and makaisip ng solusyon sa mga problema na kinakaharap ng community or ng lipunan. Okay? Nagigets naman doon? Okay, so pangatlo natin is meaningful engagement activities. Now, nakalagay dito, engaging students in meaningful activities is a priority. Promoting the university's advocacy to develop globally competitive graduates who are well prepared for their careers. Okay, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nagsasagawa ang university ng mga aktibidad na magtataguyod ng layunin ng universidad at maghahanda sa mga mag-aral para maging globally competitive. 'Di ba? Ayaw naman natin na, Sir Kim, kasi pag-graduate ko, let's say for example, nag-graduate na kayo. Pag-graduate ko, parang hindi pa ako handa eh. 'Di ba? Parang meron pa akong, parang gusto ko enjoyin yung unemployed era ko. Okay. There's nothing wrong about enjoying yourself, especially kapag unemployed ka pa. But, especially, kailangan isipin mo rin na may mga bagay na dapat mong isipin at i-priority sa buhay mo. Na lalo isipin mo na hindi ka na pabata. 'Di ba? Hindi ka na doon sa stage na
parang ikaw pa yung inaalagaan. Okay? Dahil darating sa part ng buhay mo na marami kang kagustuhan na gusto mong makamit sa buhay. That needs a certain effort para makamit mo yun. Okay? Kaya nandito ka sa CVSU para mahubog mo yung sarili mo, yung talento mo. Sir Kim, para saan ba ako? Para kanino ba talaga ako? 'Di ba? Ano ba talaga yung mga talent na dapat kong i-bring up? Ano yung mga potentials na dapat kong mailabas sa sarili ko? That's why nandito ako sa inyo. Okay? I am hoping na maturuan ko pa kayo, marami pang knowledge ang maibigay ko sa inyo. Because yung mga estudyante na nagtatanong. Okay? Gusto ko yung mga estudyante na um, nagpe-pursue or ginagawa lahat ng paraan para matuto. That's why, kapag nagpapagawa ko ng output sa inyo, ayoko ng output na parang pang senior high or pang high school. 'Di ba? You are college. 'Di ba? Kailangan yung, pag nagbigay si Sir Kim ng format, kailangan sundin ko yung format. 'Di ba? Kapag nagtatanong Sir Kim, I'll do my best para masagot ko yung tanong ng kumpleto at isang sentence talaga. Kasi minsan may mga tanong ako, ang sagot mo one word lang. So, ayoko ng ganun, okay? Pero it doesn't mean na magagalit ako sa inyo, 'di ba? Kilala niyo naman ako. Para lang akong galit, para lang akong masungit, pero I'm just here for you to motivate para ma-gauge ko kayo sa mas deeper at mailabas ko yung pinaka-potential ninyo. Okay? Nagigets naman? Huwag kayong ma-intimidate sa akin. Ganito lang ako. Kalug-kalug lang minsan. Pero balagbag din minsan, okay? Now, next one natin is the values-driven graduates, okay? The university aims to nurture graduates who uphold strong values, integrity, and professionalism, preparing them to excel in their chosen field and contribute positively to society. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin para makapagtapos ng pag-aaral na may malasakit, respeto, at prinsipyo sa buhay. Okay? Malinaw tayo doon? Hindi sapat kasi na natututo ka lang sa programming o science. Dapat marunong ka rin makitungo sa tao at may tamang values. Okay? Malinaw tayo doon? Now, dito naman sa program objectives natin, which is the Bachelor of Science Information Technology. Now, ang bawat programa ay may kanya-kanyang layunin, objectives. Now, para masiguro ang mga estudyante ay may giging handa sa profesyon, unang-una is technical competence or magbigay ng technical, conceptual at asal na kasanayan. Nakalagay dito that the BSIT program is designed to equip students with essential technical skills. Ano ibig sabihin? Hindi lang basta paggamit ng computer, kundi marunong din sa pag-a-analyze at pakikitungo sa iba. Okay, that's why attitude over knowledge pa rin talaga. Kaya minsan yung iba, kahit sobrang talino, yung talagang may mga na-encounter ako ng ganung student, kahit matalino ka, pero yung attitude mo is tagilid, tandaan mo, hindi kita kahit kailanman i-consider. Bakit? Kasi, yung tao na may attitude, kaya mo pang hubugin yung knowledge yan eh. Pero yung tao na may knowledge na pero walang attitude, mahirap nang straight yan. Mahirap nang hubugin yung attitude niyan. No, kailangan yung matutunan yung tamang paggalang. Kasi pagdating nyo sa industries, hindi na nito. Na hindi na kailangan i-spoon-fed lahat ng details. Sir Kim, ano to? Sir Kim, ano to? Ano ibig sabihin nito, Sir Kim? Walang masama sa pagtatanong. But you need to understand that on the outside world, hindi nakatulad sa school. Okay? Understand? Diba? Conceptual understanding. Ibig sabihin, bumubuo tayo ng mahusay na IT expert. Sir Kim, first year pa lang, parang pagod na ako eh. Di ba? Think about it. Di ba? Huwag mo mong isipin yung pagod. Kasi yung pagod nasa isip mo lang yan eh. Di ba? You need to motivate yourself for you to gauge sa deeper understanding and level. Okay? Ibig sabihin, bumubuo tayo ng mahusay na IT expert na kayang magdulot ng positibong pagbabago gamit ang makabagong teknolohiya. Since tayo ay nasa modern age, hindi na tayo gumagamit ng mga computer na may parang TV, di ba? Yung matataba yung computer. Di ba? Gumagamit na tayo ng mga modern computer, exclusive software and websites. That's why we need to be capable enough and flexible enough para matutunan natin yan. Okay? Number 3 naman is behavioral competence. Kailangan nating linangin ang mga positibong asal, work ethics, na kailangan sa trabaho at lipunan. Di ba? Lagi ko ang sinasabi sa inyo. Pang-apat naman is the modern applications. Sabi ng modern application, the BSIT curriculum includes modern application of technology, ensuring that students are well-versed in the latest trends and tools. Kaya, I hope na alam niyo naman, siguro may mga laboratory na ba kayo?
Kung wala pa kayong mga laboratory, I guess na hindi nyo pa nakikita yung mga computers natin. Kasi, pagpasensya nyo dahil most of our computers are not functioning. That's why you need to produce, 'di ba, computers or laptops para makasabay ka sa mga lectures and activities. Kasi lalo na kunyari ako yung teacher nyo, kapag nagpapa-activity ako, most importantly, ayoko sa puro papel. Gusto ko nahahasa yung technicality and critical skills nyo kapag dating sa computer system. Okay? Now, sa tenets of the university naman, alam naman natin yan, meron na tayong apat since nagbago na. Unang-una is yung truth, integrity, di ba? Meron na tayong excellence, service. Pag sinabi nating truth, katotohanan, lagi tayo dapat naninindigan sa tama at katotohanan. Hindi kailanman dapat mangopya o magsinungaling sa pag-aaral. Pero, Sir Kip, parang hindi ka naman dumaan sa pagiging estudyante. Yes, dumaan ako sa pagiging estudyante. That's why, nung naging estudyante ako and naging teacher ako ngayon, doon ko na-realize na kaya pala pinapaintindi sa amin tong tenets of the university is para maintindihan at madala namin in the near future. Okay? Hindi lang sa near future, kahit sa pang-araw-araw mong gawain sa buhay. Kasi kailanman, lagi nating sinasabi, hindi tama ang pangungopya o panlalamang ng kapwa. Okay? Pangalawa naman is integrity. Ito yung bagong dinagdag natin. Kailangan nating maging tapat, maging patas, at maging matuwid sa desisyon. Ibig sabihin, kahit wala ang nakakakita, ginagawa mo pa rin dapat ang tama. Hindi yung ginagawa mo lang yung tama kasi nandyan si sir. Ginagawa mo lang yung tama kasi nandyan yung crush mo. Aray ko. Di ba? Huwag ka nun. Huwag pakitang tao. Kailangan ipinapakita mo o ginagawa mo yung tama despite the fact na walang nakakakita. Okay? And for you to tell guys, hindi naman sa pang-ano, nung dito sa CR natin, dito sa katabi ng admin, pag CR ko dyan, habang nagsi-CR ako, may cellphone ako nakita, which is not a typical cellphone. An iPhone 17. Alam niyo naman na iPhone 17 is talagang pinaka-latest version. But despite the fact, hindi na ako nagdalawang isip na iaangkinin ko to. Despite the fact na wala namang CCTV, wala makakita, aangkinin ko to. Diba? It turns out na yung cellphone na yun is kay Sir Armin pala. Okay? Now, Sir Kim, nag-expect ka ba ng kabayaran? No. Hindi ako nag-expect ng mga bagay sa mga kabutihan na ginagawa ko. I'm doing what is right. Kasi hindi ko kakayanin na, I don't think sa inyo, kung kakayanin nyo gumawa ng isang bagay o mangkin ng isang bagay na hindi ko naman pinaghirapan. Lagi nyo iisipin na mas masarap pa rin na matulog sa gabi ng malinis sa konsensya mo. Okay? Malinaw tayo doon? And pangatlo is yung excellence. Kahusayan. Susumikap na maging pinakamahusay sa lahat ng ginagawa. Kung gagawin mo ng buong puso at may kalidad. 'Di ba? Kaya kapag may mga nagpapasa sa akin mga output, I'm not mentioning any names, pero natutuwa ako. Kung pwede lang magbigay ng grade na 1,000 bibigay ko. 'Di ba? Hindi sapat yung 100 eh. Okay? Kasi nakikita ko yung effort eh. Nakikita ko na hindi niya lang basta chinat GPT. She understand, inintindi niya talagang may mga bagay na talagang pwede namang dayain pero talagang sinasagutan niya by herself. Okay? Now, pang-apat naman is the service. Ang serbisyo. Pagtulong sa iba at pagsasabuhay ng natutunan para sa kapwa. Now, example, ang tunay na karunungan ay iyong binabahagi. Ginagawa ko, 'di ba? Hindi sapat na Sir Kim, sinusulo mo lang yung knowledge mo. Lahat ng knowledge na kaya ko may turo sa inyo, I'm doing my best para maibigay yun. Hindi ko pa ibigay yun. 'Di ba? Malay nyo, mas magaling pa pala kayo sa akin in the near future, 'di ba? Na kayo pala mas magiging head pa dito sa university na we never know, 'di ba? You need to gauge yourself into higher level. Hindi mo sabihin na, sir, hanggang dito lang ako. Walang hanggang dito lang. Merong mga tao na hanggang dito lang kapag tumigil na sila. Pero kapag hindi ka tumitigil sa pag-aaral, hindi mo sinusukuan ang sarili mo na may magagawa ka pa na hindi lang ako, sir, hanggang dito lang. Okay? Malinaw tayo doon? Now, next one natin is Cavite State University hymn. So hindi ko na nilagay dito pero I hope na yung Cavite State University hymn is unti-unti niyo nang sinasaulo dahil next week ay magkakaroon na tayo ng recitations about Cavite State University hymn. Not just yung recitation, gusto ko may tono, kinakanta nyo. Okay, so nag-upload na ako sa Google Classroom ninyo ng Cavite State University hymn. Pakinggan nyo ng pakinggan, masasaulo nyo rin yan. Okay? Malinaw tayo doon? Now, Himno de Cavite. So, ito ngayon, ang lungsod kong pinagmulan.
ay dakila sa silangan. Ito ay pugad ng mga bayaning kay rangal na ngasawi sa gitna ng karimlan. Imagine, di ba? So, napakaraming bayani ang nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating kalayaan, para sa ating karimlan. That's why, ang mission natin ay tuparin kung ano yung sinabi ni Jose Rizal. Di ba? Na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Huwag naman sana ang kabataan ang maging perwisyo ng bayan. Huwag naman sana maging ganun. Di ba? We're doing our best. Pumapasok tayo araw-araw para makagain ng knowledge, kaalaman na sooner or later ay gagamitin natin sa pagpapaunlad ng ating kinabukasan. Hindi nga tayo doon? Okay. Umiksi lamang itong discussion natin. Now, ito ay quick love story lamang. Okay? Para hindi naman kayo maboring sa ating discussion. Now, nakalagay dito ang Kabso orientation. Parang Kabso orientation lang to. Puno ng bagong simula, bagong pag-asa, bagong inspirasyon. Pero ang hindi ko inaasahan, ito pala ang magiging core value ng puso ko. Truth, integrity, excellence, at service. Kasi totoo, tapat, magaling, at handang matuto para sa iyo. Okay? That's all for today, everyone. So I guess na may natutunan kayo for today's video. Mag-subscribe lamang kayo sa aking channel kahit wala naman akong YouTube channel. Okay? So see you next week. IT1B. Okay? Mag-iingat kayong lahat. At ito ang ating Chapter 3, Orientation. Good luck! Ingat guys!